Of course, iisipin mo kung may sinisikreto ba sa iyo ang ex mo o maaaring mas malala pa ito sa pambababae or panlalalaki o mahigit pa ang kwento sa kabit dahil maaaring may sinisikreto na matindi sa iyo ang ex mo na pilit mong inaalam may inililihim siya. Pero syempre, di mo naman malalaman yan ng ganun-ganun lang. At narito ang video na ito para i-reveal natin kung ano nga ba ang sikreto na tinutukoy ko. At dapat mong malaman about your ex dahil mas malala pa sa third party na sikreto ang i-reveal ko ngayon sa inyo. At ito na ang isa sa mga pinaka-secret na dapat mong malaman dahil once na nalaman mo na ito ay makakawala ka na sa sumpa ng ex mo. O yung sumpang hindi natin maipaliwanag kung ano ang ibig sabihin. Pero bago ko i-reveal ang secret na ito, intro muna tayo. Depressed, frustrated, sad, confused. You want answer. Let's talk. Give me a message sa page ko sa Philippine Dating Coach. And you can have one-on-one coaching with Coach Baze, your dating coach. Just please subscribe to my channel and hit the bell button. Manipulation. Baka bigla mong itanong sa akin anong klaseng sikreto yan, coach. Sandali. Ipapaliwanag ko, okay? So, number 1, both of you are not aware about this. Minamanipula ka ng ex mo in a sense of advantage. You know, hindi alam ng ex mo sa sarili niya na minamanipula ka na pala niya. Kumbaga, hindi niya sinasadya, pero ginagawa niya. It's because of the advantage. Dahil alam ng ex mo, lalo na kung dumper siya o siya yung nang iwan, alam niya na ikaw yung naghahabol eh. And for that reason, gagawin niya lahat ng gusto niyang gawin. Pwedeng mag-take advantage siya sa'yo or pwedeng hindi. However, isa lang ang conclusion dito. Namamanipula ka niya nang wala sa oras. And the reason is because she or he is winning. So, pwede niyang sabihin lahat ng gusto niya sabihin sa'yo without hesitation. Pwede ka niyang saktan kahit kailan. Sa madaling salita, kakaya-kayanin ka niya hanggat gusto niyang gawin. Dahil yun naman talaga yung advantage ngayon na meron siya. Number 2, he or she doesn't intend to manipulate you. It's just ang bilis at maliwanag ang pagkakataon. You know, kapag sinabi kong mabilis at maliwanag ang pagkakataon, it's because you are chasing him or her. And because of that reason, dahil sa paghahabol mo na yan, without knowing, you are being manipulated na. So, isa itong bagay na hindi naiintindihan ng ex mo at hindi mo rin naiintindihan. Pero sa totoo lang, ayaw niya itong maunawaan mo. Kung naiintindihan man niya ang nangyayari na namamanipula ka niya, ayaw niyang maunawaan mo ang nangyayari sa kanya. Why? Dahil kapag naunawaan mo ang pangyayari na namamanipula ka, then makakalaya ka from this kind of manipulation. That's actually so true. Sa madaling salita, ang pagmamanipula niya sa'yo ay by default na. Dahil nandyan na eh. Kumbaga, humahabol-habol ka na yan. So, it's just masyadong maliwanag ang pagkakataon o sobrang bilis niyang makapag-take advantage dahil nga dyan sa pagiging mahina at malambot mo. And the number 3 explanation, ito yung weak people are prone to manipulation. Mas mabilis manipulahin yung mga taong needy or naghahabol, of course. Kaya ka nga naghahabol means may mga bagay ka na gusto mong abutin at habulin sa iyong ex. At malamang sa malamang halos gawin mo na lahat ng imposibleng bagay para lang maibalik siya. Kulang na lang magtumbling ka sa harap niya para lang bumalik siya. And that's the worst thing that you can do actually. There are plenty of times actually, literally, napakaraming beses ng pagkakataon na halos gawin mo na lahat para sa kanya. Kahit hindi na niya inuutos, ginagawa mo pa rin. Wala naman siyang sinabi magbigay ka ng gift kapag birthday niya. Pero ayan ka pa rin, magbibigay ka ng gift para ma-impress mo siya. Or mga bagay na hindi na niya inuutos pero ginagawa mo pa rin. It's more than manipulation. What's actually happening here is, hindi lang yung ex mo yung nagmamanipula sa'yo, but your self-desire na maibalik siya. That's the one na nagmamanipula na sa'yo. You are doing something outside the box na parang,
It's very unnecessary. Ine-extend mo yung mga efforts mo just for you to get your ex back sa life mo. And that's actually nonsense. It's completely nonsense, But that's what you're doing. You are actually killing the chances of getting him or her back sa life mo because you are abusing this kind of self-abuse sa sarili mo. Inaabuso mo na yung sarili mo without knowing because you are under the manipulation of your ex or the manipulation of the situation. However, isang tao ang pinaka-reason kung ba't ka nagkakaganyan. And that's your ex. No other than her or him. Umikot yung life mo sa kanya, past is past, kalimutan na yon. Lahat ng bagay ginawa mo sa kanya, past is past, kalimutan na yon. Minahal mo siya, past is past, kalimutan mo na yon. The thing is, namamanipulate ka dahil nag-hold back ka pa or nag-hold on ka pa dun sa mga past na yon, na which is wala na rin namang sense. I don't care kung marami siyang plano para sa future mo. Ang nangyayari ngayon, you need to understand the situation na wala na siya sa life mo at ang bukas mo at ang buhay mo tomorrow ay hindi na nakadepende sa plano niya, kundi nakadepende na sa plano mo ngayon. Hindi ka na pwede mag-hold doon sa mga plano niya kasi it's nonsense. Hindi ka na pwede magpamanipula pa sa mga bagay na yon. You need to change, So, to refute this, you need to become stronger more than anyone else. Wala kang choice. The good thing about this is, ngayon, nagkaroon ka ng privilege na ma-realize na you need to become strong. Dati, noong mga panahon na hindi ka pa iniiwan ng ex mo, akala mo ganun-ganun lang mabuhay. Seems like all you need to do is just to follow the instruction of being in love. Pero one day, bigla kang iniwan at ayan, bigla mong na-realize na bakit hindi ka malakas noong mga unang panahon pa. Realization na dapat pala, naging strong ka na, dati pa, at bago mo pa siya nakilala. Ngayon mo naisip na maging strong kung kailan nasaktan ka na. However, we need to thank God na na-meet natin ang breakup. Because of this, mayroon na tayong knowledge na next time, hindi na ito po pwedeng mangyari. Lesson learned. Patunayan natin na hindi tayo tanga. Thanks for watching.